Next po, nandito ba si Commissioner Lipana? Wala po. He is on medical leave, Your Honor. He is on medical leave. I will ask the commission still. Definitely, meron naman ho kayong informasyon eh. Totoo ba na yung asawa ni Commissioner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH flood control project? Thank you for the question, Your Honor. Actually po, based on media reports, yun po ang aming yung nag-gather. Based on Media reports. media reports? Yes. Kayo po, as commission, Lumalabas po na yun nga po. Ganun po. So totoo na asawa, President and General Manager. So na-award yung mga yan while Commissioner ng Commission on Audit, etong si Commissioner Lipana. The very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. So, tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards, na pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that fall under the office's jurisdiction? Your Honor's personal na position ko po, there's a potential conflict of interest po. So yan po ang punto ko, Mr. Chair. Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang commissioner nyo, may asawa na kontraktor na nakapag-secure at nakapag-bag ng mga proyekto. So what's the comment of the Commission on Audit? Papaano kaya to? Sir, based on records po, nakapag-issue naman na po ng notice of disallowance yung auditor natin. Relevant dun sa mga transactions po nung asawa po. Next question. Since you have admitted on record na meron ngang potential conflict Yes. of interest, meron na bang ginawa na internal investigation ang Commission on Audit patungkol dito kay Commissioner Lipana? May I remind the Yes po. Yes, Mr. Chair. I'm wrapping to up. wrap up the questions. Okay, simula po nung nalaman po namin yung matter na yon from media reports, ay nag-issue po ang Commission on Audit ng sector and cluster issued General Audit Instructions on October 9, 2024 and October 15, 2024. Ang guidelines po namin is yung mga audit team leaders, as necessary, ay dapat po i-consider ang priority areas. Lalong-lalo na po yung mga lumalabas, in general naman po, hindi namin in-specific, specific controversial media items or issues, subject of legislative inquiry or succeeding COA issuances. So yun po, kung baga po kung lumabas yun, dapat po ay mahagip yung mga projects na yun. Tapos ito po ay the supervising auditor issued specific audit instructions echoing the above instructions on November 29, 2024. So kung nakita po yun ng ating mga auditors, ay meron po instructions na kumbaga bigyan po ito ng pansin. Mr. Chair, I'm just wrapping up po. So yan po yung pinupunto natin. Yung integridad ng Commission on Audit ay napuput into question, especially at this point in time na naglalabasan yung mga anomalous and ghost flood control projects. Kasi yung isa sa mga commissioner ng Commission on Audit na inatasan na magtiyak na yung mga pondo ng mamamayan natin ay natitiyak na napupunta doon sa intended project, may conflict of interest. So kaya inaasahan po namin sa Commission on Audit na maglulunsad ng investigasyon, partikular dito halimbawa kay Commissioner Lipana. And with that, Mr. Chair, ay nagmamanifest po ako ng questioning for the second round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 50 kilograms. Pero pinapadala natin ng 2 sakong bigas. Would you agree on that theory or principle? Actually, Your Honors, may katotohanan po yan dahil kapares nga po ng binigyan namin example kanina, yung pong First District Engineering Office ng Bulacan ay dadalawa na po ang ating personnel na nandun. Isa pong audit team leader at saka isang assistant audit team leader, but ang hinahandle nga po nila ay 3 legislative districts po yan. First, 2nd and 5th legislative districts of Bulacan
consisting of 2 cities and 11 municipalities. Plus, ano po yan, 8 LTO offices pa po ang hinahandle nila. So, yan po ang hinahandle ng pong 2 tao po na yun. Mr. Chair, kapag ba inutosan tayo ng tatay natin, in this case, inuutosan po kayo ng konstitusyon na yan yung mandato ninyo. Pero hindi nyo kayang gawin. Hindi ba kayo tataas ng kamay na hindi namin kaya? Para kung police to, yung ratio, ako, lineman ako. Yung pinapagawa sa amin ng manager namin, nung lineman pa ako, magtayo kayo ng 10 poste ngayon, pero 4 lang kami. Hindi kami pupunta doon. Sasabihin namin, hindi namin kaya yun. At least alam ng taong bayan na hindi kaya. Hindi nyo ba pwedeng gawin yan? So that the government, this Congress, can concentrate on that, how to solve the problem. Actually, Your Honor, parati po namin nire-raise yun. And actually po, may pending motion for reconsideration po kami sa DBM dahil po natanggalan po kami ng positions dun sa Region 3 at saka sa farm. So, sa Region 3, ang kulang po namin na positions na naalis ay 123 and yung pong aming motion for reconsideration sa DBM ay nasabit na po namin as of 2023 pa po. So, yun po ang sitwasyon. Bakit kailangan nyo pang magpadagdag sa DBM? Ay, out of 13,000, 8,000 nga lang yung na-hire ninyo kasi sabi nyo, walang papasok dahil maliit ang sahod. Ay, nagpapadag. Do not concentrate doon sa dagdag. Concentrate on filling up the unfilled positions na nandiyan na. Yes, Your Honor. Actually, we agree with that. Actually po talaga pong ginagawa namin, but yun nga po, naikwento ko kanina, nabanggit ko po kanina na nagsimula po na bumaba yung filled up positions yung pong pandemic. Dahil nga po ang trabaho po ng auditor is hindi naman po work from home. Ano po yan? The auditor has to be physically present doon po sa mga areas na kailangan po niyang puntahan. So marami po nag-resign, marami po nag-retire. And then nahirapan po kami mag-hire because of that reason. Pero tuloy-tuloy naman po. Actually po, mas marami po nag-resign, nag-retire noong 2020, 21, 22. Pero medyo naka-recover po kami 23 and 24. Kasi po aside from nag-hire ka po, tuloy-tuloy, maraming pumapasok naman. But marami din po nag-resign at nag-retire. One of the reasons po for that is ang TOA po is under the Salary Standardization Law. So yung po mga empleyado namin, pagkatapos po mag-training for 2-3 years, ay lumilipat po sa mga ahensya na hindi po exempted, na-exempted po sa salary standardization. Like the example po is the Bangko Sentral at yung pong Public Attorney's Office. So yun po ang nangyayari. Iba naman lumilipat sa private sector, yung iba naman po ay nag-abroad. So meron po kasing churn kaya kung minsan ay hindi po namin nabubuo yun pong positions na available. Alam niyo, Mr. Chair, no? I partially agree on that. Kasi ang dami pong bakante na civil engineers. Doon sa technical audit lang, kahit mag-assign man lang kayo ng 2-3, mag-hire kayo ng kahit COS na mga civil engineers, then maglagay lang kayo ng cap na ito mga project na ganito kalaki ang halaga, yun ang priority dahil hindi natin kaya. Hindi nyo naman ginawa yun eh. Pero, you are selective, no? I'm talking of nandito ba yung resident auditor ng National Electrification Administration? Yun pong ASCOM ay Assistant Commissioner for that ay nandito po. Okay. Yes. Nandito rin po yung... Doon po sa implementation ng Sitio Electrification Program, taon-taon, ang budget lang po para sa pagpapailaw sa General Appropriations Act sa mga unenergized sitios na ini-implement ng mga electric co-op, 1.6 billion, pinakamalaki na 2 billion. Bakit po yung implementation doon ay napakahigpit? In the case, for example, yung sa electric cooperative na minamanage ko, Dinagat at Siargao. Imagine, i-require ka ng kuwa na kailangan may kontrata lahat, pati yung pagdala ng poste sa mga bundok, na wala namang kontraktor. Kasi 6 lang, 10 poste yung dadalhin doon. Kailangan mo pang ibidding yung kontraktor.
Bakit ginawa nyo yung mga unnecessary requirements na yon doon sa mga maliliit na pero hindi nyo nagawa dito sa billion-bilyong project na ini-implement ng DPWH. That's why I am telling, selective kayo. Yung ginawa nyo sa electrification ng mga requirements, biruin mo, bawat bahay na mapailawan, mag-submit ng certification yung may-ari na may ilaw na sila. Yung barangay, mag-submit ng certification na nailawan na yung barangay nila. Tapos, may inspection pa ang NIA na yung linya nagawa na doble, triple. I agree with you on that. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ginawa sa mga malalaking project yung ginagawa nyo sa electrification na requirements? Please introduce yourself, ma'am. Hello po, ako po si Director Marlene Briones. Under po sa cluster namin ang National Electrification Administration. Pakilakas-lakas, ma'am, kasi napaka-importante sa akin yung issue na to kasi nadidelay yung electrification dahil walang kalabaw nga lang yung magdala ng poste doon, ikarga sa pambot yung mga poste tawid ng dagat. Nire-require nyo pa ng kontraktor. Pero dito sa mga bilyones na project ng flood control, pinabayaan nyo yung mga requirements na yan. May ghost pa. Hello po. On your question po, Your Honor, with regards to the requirements po, it is the National Electrification Administration po na nag-set po ng guidelines or requirements po Mr. doon. Chair, no, for the interest of time, I totally disagree with you. 32 years na po ako na General Manager ng dalawang electric cooperative implementing sitio electrification program. 41 years na po ako nagtatrabaho sa co-op. Magre-retire na po ako. It's the COA, not the NIA. Nag-explain pa ka ang NIA na unnecessary na to kasi in-inspect na namin, may certification na yung bahay na nailawan na. But you still require pati board resolution na nag-allow yung co-op na gagamitin yung sasakyan. Nagtipid na nga kami. Sasakyan na ng co-op yung ginagamit. I-require nyo pa ng resolusyon na gagamitin yung sasakyan. Ano ba yan? Ang mga requirement. But again, dito sa mga big ticket projects, nakalusot yung mga cost. Bakit ganon kayo? Anyway, Mr. Chair, I understand tapos na yung oras ko. I am registering for the second round. But, no, I am requesting for the record the resident COA ng National Electrification Administration to review that requirement kasi I'm sure hindi na requirement ng NIA yon. Intindihin ninyo mga bundok yon, walang kontraktor doon. Kung 10 poste, sino makipagkontrata doon? Hindi pupunta si Diskaya doon. 10 poste dalhin sa bundok. I-require nyo ng i-bidding. Ano ba yan? You are hindering the program of the government na magkailaw yung mga tao doon, yung mga bata doon makapag-aral na may ilaw. Dahil sobra-sobrang requirement sa maliit na bagay, pero sa mga malalaking big ticket projects, yung mata ninyo nakapikit, kaya maraming ghost project. Mr. Chair, I am registering for the second round. Naman to, non-existent river wall. Tunasan Waterway, San Pedro Laguna, Alpha and Omega, March 5, 2023. Tag, tas 100% completed. Alam po ba ng komisyon ito? I-check ko po yung record, sir. I-check ko lang po, sir. Nasa balita na po, ayan, no?
Sir, based po dito sa mga briefers na sinubmit nila, wala po. Pero malamang po, baka nakapag-issue po yung auditor natin ng either So notice hindi of po alam ng suspension. komisyon. Sir, itatanong po namin kasi po sir, yung mga ini-issue po nilang audit observation memorandum, nako-consolidate lang po siya at year-end. So ititignan po namin yung record sir kung ano na po yung status of submission ng management. Isa pa po, halimbawa, ito, talagang putok-putong issue na to. Malolos Bulacan, Wawaw Builders, Yes po sir. October 2024. Alam po ba ng komisyon to? Ito ba Sir, yun? meron na din po tayong notice of Yes. disallowance dyan sir. Kailan po chinek ng komisyon nito? Actually, nasama rin po yan sa fraud audit. Ganito po kasi, kaya po nasama yan sa fraud audit ngayon kasi po di po ba na 2025 na ano po yan transaction. So nasama po namin sa fraud audit ngayon kasi next year pa po dapat ang deadline yan, but sinama na po namin and na-declare na po yan na ND, notice of disallowance. Sino po yung mga supervising auditors dito sa mga proyektong to? Pwede po bang makapagsumite ang komisyon nyo ng listahan ng lahat po ng supervising auditors dito po sa lahat ng mga flood control projects Okay, ng mga we'll do ghost and anomalous? Yes. Gaano po kabilis nyo masasubmit yung listahan ng supervising auditors sa Siguro- lahat po ng mga regions? Pwede po ba masubmit? Agad Siguro po yan? mga next week, ma'am, masasabit na po namin. Next week po? Yes. Hindi po ba pwede bukas o mamaya? Meron naman po kayo Pwede listahan naman. yan, tama Pwede po? naman po. Yes, yes. So, Mr. Chair, may we request that the Commission issue the list of supervising auditors ng lahat po, lalo na particular dito sa mga may mga anomalous and ghost flood control projects, Mr. Chair? The COA is tasked to submit the required the documents, the name of the supervising auditors of the scandalous anomalous projects mentioned. We'll do that, Mr. Chair. Thank you very much. Mr. Chair, next po, ilan na po ang na-flag nyo na anomalous and ghost projects, flood control projects? Sir, every year po, since 2016, kasi yun na po yung mga nabalikan naming mga consolidated annual audit report, marami pong napla-flag ang mga auditors Ilan po? natin, sir. Gaano po marami? Ikwan ko lang, sir. Yes, sir. Opo. Mr. Chair, kaya ako po tinatanong habang naghahalongkat po ang ating mga kasama. Kaya ako po natanong, kasi it seems like ngayong pumutok ang issue ng flood control project, ngayon lang ata tayo na naghahalongkat, baka meron pang iba dyan ng mga ghost flood control and anomalous flood control projects. And we are only talking about flood control projects. Meron pa dyan na ibang mga infrastructure projects and God knows what are those ano mga proyekto yun? Opo, can we respond po? Yes po. We just want to make it of record that for the past 10 years po, the Commission on Audit against the DPWH has issued notices of suspension. Ang numero po is 8,294. Ang total amount po is 303,679,982,149. Nag-issue rin po ang Commission on Audit against the DPWH ng notice of disallowance 1,985 for the total amount of 5,795,564,478 at notice of charge po na 54 for 8,804,510. Yan po ang kabuuan for the past 10 years. Your Honors. Mr. Chair, Pero halo-halo na po yan. may we request again the Commission on Audit to submit pertinent documents patungkol dyan sa mga na-flag na nila so that this committee can review itong binabanggit po ng Commission on Audit. We'll do that, Your Honors. Salamat. Gaano po namin kabilis matatanggap? Ano po ito? All regions po ito. Siguro mga next week po namin may submit, Your Honors. Thank you, Mr. Chair.